Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. At mga kaigo, andito na po tayo sa number 20 na ating free criminology review / lecture. Review ito mga kaigo kasi para po din po ito sa ating mga criminology reviewees na magbo-board exam, nasa preparation nila. And lecture din ito para sa ating mga criminology students na kasalukuyang nag-aaral ngayon. Sa kaalaman po, lalo na po yung mga bago, yung mga ganito pong series ay kinukuha po natin ang ating mga topics doon po sa TOS or yung Table of Specification. Kasi ang topic natin ngayon mga kaigo is law. At saka itong topic na law mga kaigo ay andito po siya sa TOS ng Introduction to Criminology. Yan, nabilugan na po ito Itong mga ibang mga kaigo, crime, deviance, mala inse, mala prohibita, the views on crime. Tapos na po natin yan na-discuss. So kung gusto nyong balikan, please visit our previous videos regarding that. Tulad nga ng sabi ko, lahat po ng dinidiscuss natin dito sa series natin mga kaigo is kinuha po natin sa TOS. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang TOS, ito po yung parang blueprint na ginagamit ng ating mga Board of Examiners or yung mga gumagawa ng tanong, just like Attorney Gabaw, dito po nila kinukuha yung topic para gawin nilang tanong. Okay, you are very lucky kasi meron na kayong TOS ngayon. Ngayon punta tayo sa what is law. Ano po ibig sabihin ng batas? I-simplify po natin kasi hindi po natin nilagay dito yung definition ng law. Ngayon, ang law na una nyong tatandaan is ito po ay isang rules. Yan. Ito po ay isang patakaran. Ito po ay rules and regulation. Alam niyo naman ang ibig sabihin ng rules. That is self-explanatory. Okay? Ito po yung patakaran, etc. Kung ano man po ang tawag. Ngayon, ito po ay sinasagot yung what. Ano ba ang batas? Ang batas ay rules. Ang batas ay patakaran. Ngayon, sino naman po ang gumagawa ng batas? Okay, yan po ang kailangan nyo intindihin. Kung ang batas ay rules, sino naman ang gumagawa ng batas? Dito sa Pilipinas, mga kaigo, ito po ay Congress. According to 1987 Philippine Constitution, yung branch po na nakalaan or branch na may authority na gumawa ng batas natin is the Congress. At ang Congress, mga kaigo, is composed of the higher house and the lower house. Itong higher house or the upper house upper house, also known as upper house, ito po yung mga Senate of the Philippines or composes of senators. Ang lower house natin, mga kaigo, ito po yung House of HR or HOR, House of Representatives. Ito po yung mga representative ng kada region. Okay? It's either isang grupo yan or sa isang district. Okay? Sila po ang gumagawa ng batas. Ngayon, yan po yung who. Ano naman po ang why law are created? Why laws are created? Ano po ang purpose ng batas na yan? Okay? The general purpose, mga kaigo, is they are there to forbid. And they are also there to command. That is the primary. Ang batas natin, nagbabawal po yan. Just like, bawal pumatay, bawal magnakaw. Ang batas natin, nag-uutos din po yan. Halimbawa, magbayad kayo ng tax ninyo. Okay, nag-uutos po yan. Okay, and other purpose, mga kaigo, nakuha. Ang other purpose is, this is to regulate conduct. Pag sinabi nating conduct, mga kaigo, this is our behavior. Para i-regulate po ang ating pag-uugali. Kaya nga po, nagbabawal ang batas at nag-uutos ang batas. Kasi imagine, mga kaigo, imagine a Philippines or a country without law na walang nagre-regulate or walang nagko-control or walang nagmamanage sa mga tao ng ating mga ugali. We can kill someone. We can kill someone whenever we want. Okay, whoever we want. Just like yung movie baga I don't know that movie baga. Okay, ang isa po din is they can repeal laws.
Okay? Yung batas na existing ngayon, pwede din po palitan ng isa pang batas. Nakuha. At yung isa pa na purpose is, this is also to amend laws. Nakuha. Ito po yung existing batas din, pwede po rin yan palitan. Okay? I-amend. Or palitan yung certain provision. Pag kasi repeal, mga kaigo, papalitan ang buong batas. Pag sinabing amend, there is a certain provision lang ang papalitan ng new law na tinatawag. So yan po yung ibig sabihin ng batas. Ano ang batas? Ito po ay rules. Sino ang gumagawa ng batas? The Congress, composed of the Senate of the Philippines and the House of Representatives. Ano ang purpose? In general, nagbabawal, nagko-command. This is to regulate our conduct. Importante po yan. To repeal laws, to amend laws, and marami pa pong purpose ng ating batas. Nag-e-establish po yan ng isang agency din. Tignan nyo yung department o yung department about sa OFW, gawa din po yan dahil sa batas. Yung LTF-LCAC, there is. Yung ibang agency, just like the Philippine National Police, gawa din po yan dahil sa batas. Ngayon mga kaigo, there are types of law. Tandaan ninyo ha, syempre nangunguna dyan ang ating constitutional law. At mga kaigo, nag-iisa lang po ang ating constitutional law, which is the 1987 Philippine Constitution. Nag-iisa lang yan kasi sabi dito, it is the highest law of the land. Sa lahat po ng batas natin dito sa Pilipinas, the Constitution or the 1987 Philippine Constitution is the highest, pinakamataas, the supreme law of the land. Dito natin mababasa kung anong sistema ng government natin, presidential, democratic, republican, etc. It also govern other laws. Kasi mga kaigo, yung mga batas natin kailangan po naka-align sa Philippine Constitution. Kasi pag hindi po yan naka-align, mga kaigo, ano ang madalas tinatawag? Pag hindi sang-ayon sa ating saligang batas, tinatawag po itong unconstitutional. Just like yung, if not mistaken, yung unang batas sa probation, dineclared po as unconstitutional. Okay, naririnig nyo naman sa mga balita, radio, newspaper, and of course, sa television. Yan po ang constitutional law at nag-iisa lang yan, mga kaigo. Ang susunod natin na types of law, we have the criminal law. Okay, in simplest explanation, mga kaigo, ito po ay batas para sa mga kriminal. Nagpapunish ng kriminal, nagre-regulate ng kriminal, nagbibigay ng penalty sa mga tao na nagko-commit ng kriminal. At ang numero 1 na criminal law natin dito sa Pilipinas is yung RPC or the Revised Penal Code. Composes of dalawang book yan na, Book 1 and Book 2. Nakuha. Ngayon, ito po ang definition. Ang criminal law natin, it defines crime. Siyempre, i-define kung ano ang murder, i-define kung ano ang homicide, and mga crimes. So, andito po yung definition. Importante naman kasi na malaman natin ang definition ng mga crime. Traits of their nature. Ano ang ibig sabihin yan, mga kaigo? Ang ibig pong sabihin yan, sila din ang nag-e-explain kung anong mga elements or ano yung mga lahat ng bagay pagdating sa krimen na yan. Siyempre, i-define, sasabihin yung mga elements, especially yung mga characteristic ng crime na yan. And of course, it will provide further punishment. So, napansin ninyo, i-define, magbibigay ng elements, at magbibigay din ng penalty. Ganyan po yung Revised Penal Code ng Pilipinas. Especially po, yung mga crimes doon, nasa Book 2 po lahat yan. Lahat po ng crimes defined under the RPC, nasa Criminal Law Book 2 yan. So, pinapag-aralan po yan ng mga criminology student. Ngayon, ang susunod naman na types of law, we have the civil law. Kung kanina, criminal law. Tungkol sa mga kriminal. Ito namang civil law, tungkol sa mga civilian.
Okay, tungkol din po ito sa mga ordinary citizens. Kasi ang civilian, pinaikli lang po yan na civil. Kaya civil law. So ano ba ang civil? Civil law treats the personal and family relationship of persons. Okay, so ito po mga kaigo about sa marriage, about sa mga legal ano yun yung, kasi dito sa Pilipinas mga kaigo, wala tayong divorce, di ba? So ang meron lang tayo, annulment, legal separation. So it talks also about the marriage, the family. So property and succession rights, dito rin sa civil law, dito nyo rin makikita ang karapatan nyo bilang anak. Kung meron man kayong mamanain sa mga magulang ninyo, the civil law explain that rights to you. And effects of obligation and contracts. Siyempre, may mga kontrata, just like yung titulo sa lupa. Okay? Or mga marriage contracts ninyo. Or mga any contract involving family relation or civilian relation. Okay? Ngayon mga kaigo, ang pinaka-example po nito is yung RA 386. Ang RA 386 mga kaigo, ito po yung Civil Code of the Philippines. Yan po ang pangunahing example ng civil law. We have Republic Act 386, the Civil Code of the Philippines. At saka mga kaigo, ang isang halimbawa nito na civil law is yung Family Code of the Philippines. We have the EO 209. Yan. Nakuha. So, let me summarize civil law. Ang civil law, tumutukoy po ito sa mga personal and family relationship of a person. Yung halimbawa sa marriage, sa annulment, legal reparation, contracts, etc. But basta between private citizen. Yung criminal law kasi between the criminals and of course yung nagpapunish the government. Ito naman between ordinary citizen. Ang susunod na types of law natin mga kaigo is ito naman yung commercial law. Madaling intindihin. Ito naman po ang batas tungkol sa commercial. Pag sinabi natin commercial, we are talking about business or entrepreneurship or corporation. Okay? Business. Kaya kung gusto mong magpatayo ng business, kailangan mong basahin yung mga commercial laws. Okay? So ito, governs businesses and commercial transaction. Basta lahat po mga kaigo, wait lang, nagkaluloko na naman. Lahat po ng bagay na tungkol sa business and commercial, ang nagdidikta po dyan or ang nagre-regulate is yung commercial law ng ating bansa. Ano ba yung pangunahing example yan? Yung RA 11232 or ito yung Revised Corporation Code of the Philippines. So tungkol po ito sa mga corporations, etc. Okay? So marami pa tayong halimbawa ng commercial law. Basta ang tandaan nyo sa commercial law mga kaigo, ito po yung batas na tumutukoy sa mga businesses or mga commercial transactions. Ngayon, ang susunod naman na type of law, we have the administrative law. Yan. From the word administrative, administration. Ano bang ibig sabihin na administration? Ito po ay tungkol sa management, pag-regulate, etc. sa isang agency. So ito po ang ibig sabihin. Governing the creation and operation of administrative agency. Mga kaigo. Basta po, batas na tungkol sa pag-create or pag-manage ng isang agency or isang government agency ay may kinalaman po ang administrative law. Ito po yung EO 292. Halimbawa, we have the Administrative Code of the Philippines. So basahin niyo po yan. Doon pa lang sa pangalan, matatawag na natin yan na administrative law. So tungkol po sa pagmamanage ng isang agency, pag-regulate sa isang agency, pag-create ng isang agency, that is administrative law mga kaigo. Ang susunod mga kaigo is international law. Yan, from the word international. Ibig sabihin, hindi lang po iisang bansa ang sumusunod dito, pati 2 or more countries.
Ako ha, tinan nyo. Governing the relationship and conduct of sovereign states, may S ha, ibig sabihin maraming country, with each other as well as international organization and individual. So hindi lang country, fina-follow itong international law, pati mga international organizations. Para maintindihan ninyo, yung UNCLOS, United Nations on the Laws on the Seas. Ibig sabihin po, ito po yung ginagamit natin bilang isang bansa sa iba ring bansa. Pag naglalayag tayo po sa halimbawa in the high seas na wala naman talagang nagmamay-ari yan, dapat hindi tayo pinagbabawalan kung hindi naman nila may-ari yon. Yan po. And isang sikat dahil sa isang international law din, ito po yung ginamit kay Duterte, Rome Statute ng ICC. So dahil po dito sa Rome Statute, dyan po na-aresto si former President Rodrigo Duterte. That is an example also of international law. Fina-follow po yan ng ibang bansa as long as they are signatories doon sa international law na yan. Especially, the common organization na gumagawa ng mga international laws, mga kaigo, is we have the UN, United Nations, at kabilang po ang Pilipinas sa United Nations. At ang pinakahuli, mga kaigo, na types of law is we have the Special Penal Law. Special Penal. Iba kasi, kaigo, yung special law. Pag ang special law tinatawag, wala po yan pine-penalize. Pero pag nilagyan po natin ng penal law, ibig sabihin, may pine-penalize po yan na act. Ibig sabihin, may pinapunish na act. Okay ho? Punishes acts not defined and penalized under the RPC. Lahat po ng crime na hindi po nakapaloob sa Revised Penal Code ay pinapunish po yan ng Special Penal Law. Just like po yung RA 10175. So ito po yung Cybercrime Prevention of 2012. So ang cybercrime, it is now a crime. Pero hindi po nakapaloob sa Revised Penal Code. So ang bansa natin, gumawa ng batas noong 2012 para i-punish po ang mga hacking or mga data interference, etc. Maalala ninyo si Onel de Guzman. Siya po yung nagkalat ng I Love You virus noon, 2001 or 2000 ata if not mistaken, hindi po siya nakulong kasi wala pong batas noon. Kaya kung gagawa ka ng hacking ngayon sa mga computers, you will be penalized under 10175 at yan po yung special, halimbawa ng Special Penal Law. At marami pa pong iba na Special Penal Laws. So yan po. What is law, mga kaigo? Yan. So next time naman, we will go to review lecture 21. So sana may natutunan kayo, mga kaigo. And please do not forget to subscribe, like, and share our videos para palawakin natin ang ating munting criminology community dito sa YouTube.